Hello mga langga! Kamusta po kayong lahat? Nawa na sa mabuti kayong kalagayan at walang karamdaman. At ito na nga mga langga, isa nang nasampulan sa mga fake news vlogger na nagpapakalat ng mga maling impormasyon. Kinumpirma ng National Bureau of Investigation na si Director Jaime Santiago ang pag-aresto sa isang vlogger sa Cebu dahil sa pagpapakalat ng fake news na pinapalabas na sinang-ayunan na ni Pangulong Bongbong Marcos ang paggawa ng batas para gawing legal ang droga sa ating bansa. Ipinakita ng NBI chief ang orihinal na post ng News 5 at altered post na naglalaman na naging pahayag noon ng Pangulo sa isang campaign rally. Base sa NBI Central Visayas Regional Office, habang nagsasagawa sila ng cyber patrolling, nakita nila ang isang post ng vlogger na nag-altered at may caption pa na legal na daw ang droga. Grabe ka naman, Marcos. O ngayon, sino ang grabe sa inyo ni Marcos? Ikaw o siya? Kasi, fake news pa more. Aya lang na pala mo. Buti nga sa'yo. At ayon sa NBI Chief Santiago, agad na inaksyonan ito ng NBI Central Visayas Regional Office at nagsagawa ng operasyon at naaresto ang vlogger na si Wendolyn Abduhan Magalso. O ano ka ngayon? Post now, iyak later. Yan pala. So pinapatawag sa opisina ng NBI para imbestigahan. Pwede i-delete ko lang, sir. Hindi, kailangan mong pumunta sa opisina talaga. Tapos natin yung cellphone. Sinubukan pang magmakaawa pero tuluyang inaresto ng NBI Cebu ang babaeng ito sa Oslob dahil sa isang mapanirang post online. Kinopya at inedit raw ng 39 anyos na suspect ang post ng isang media network kaugnay sa isang pahayag ni Pangulong Bongbong Marcos para baguhin ang mensahe nito ukol sa illegal na droga. Ito yung post in question. Legal na daw ang droga, bago angry face na emoji. Grabe naman ka, Marcos. Ngayon harapin mo lahat ng hamon kung makakagabalik ka pa pagkaluoy sa mga inosente. Tinrace namin with the coordination with the Office of the Director. Ayon sa NBI, nagawa raw ito ng suspect para sa views. So sa ginagawa mong ganyan, kumikita ka? Oo po, pero maliit lang po siya. One centavos dollar lang po. Minsan walang dollar. So depende sa dami ng viewer mo, ang natatanggap mo na bayad, ganun ba? Po, pero tiningnan ko yun, wala siyang dollar po kahit isang centavos. Alam ko lang, dinilit ko na lang po. Mensahe niya sa Pangulo. Sorry, patawarin niyo ako. Nagsisit nga ako. Ang asawa ko po, wala na trabaho. Violation ng Article 154 ng Revised Penal Code, yun ay illegal use of publication in relation to cybercrime law. Ang penalty niyan ay 6 months and 1 day to 6 years plus a fine of not more than 200,000 pesos. Unti-unti na kami, kumukuha kami, nakikipag-cooperate sa amin ang Facebook, nakikipag-cooperate ang TikTok. Eto na po. Kaya warning sa kanila. Para sa mga mabibiktima ng ganitong mapanirang post online, bukas daw ang tanggapan ng NBI para aksyonan ito. Ba? Kasi, masyadong panatik eh. Ganyan ang napapala ng mga sobrang fanatic na puro fake news. O, sinong, sabi mo, sinong bangag sa inyong dalawa ngayon? E di ikaw, basag ka. Ito na nga, emotional namang ipinaliwanag ng content creator na nagawa niya lamang ito para mapansin. O, pansin pa more. Ayan nga, viral na viral ka na nga eh. At kumita para matulungan ang kanyang asawa na mag-isang nagtataguyod sa kanilang mag-ina. Subalit sinabi nito na maliit lamang ang kanyang kinikita. Tapos, magpa-fitness ka. Tapos, sasakyan ka naman ng mga walang utak. Kasi, wag ganun. Wag masyadong pabida. O, diba? Ayan, tuloy. Tapos, maiyak-iyak naman itong humingi ng tawad kay Pangulong Bongbong Marcos. Buti nga sa'yo eh, no? Hindi ka napapatawarin eh, kasi kalapastanganan yung mga ginagawa ninyo, yung mga
pag ano ninyo sa Pangulo, wala na kayong galang. Ano? Makasabi kayo ng mga bangag-bangag dyan, parang may prueba kayo. Paano kung ipatawag kayo doon sa ano, sa Quadcom hearing at sabihin sa inyo, bakit, nakita mo ba? May ebidensya ka? Eh ano ngayon ang sasabihin mo? Baka sabihin mo, ano lang kasi, yung mga tao kasi para panay sabi ng bangag-bangag, kaya bangag na rin, di ba? Pakisabay ka, dapat may prueba ka bago ka magsabi ng bangag-bangag, di ba? Huwag ganun. Kung may pruweba ka, pwede kang magsabi ng bangag-bangag o pumunta ka doon sa sa Supreme Court. Pumunta ka doon, ipakita mo yung yung ebidensya mo doon at mag-file ka ng case. Ganun lang yun. Simple. Di ba? Huwag na kasi magkakalat-kalat pa lang kung ano-ano mga picture dyan. Nagawa-gawa lang naman ng mga AI. Halatado. Di ba? Ngayon, sinong iiyak-iyak? Iyak ka ngayon. Masyado kasing pabida. Ayan. Hindi ka lang ngayon, viral ka na. At ito pa nga, nahaharap naman ang suspect sa mga kaso sa ilalim ng Article 152 ng Revised Penal Code in relation to Cybercrime Prevention Act of 2012. Sakaling makonvict, ayon kay Santiago, maaaring makulong na 6 na buwan hanggang 6 na taon at may multang umabot sa 200,000 piso. Di ba? Ano ka ngayon? Ha? Ngak-ngak mo. Ik-ik mo. Di ba? Pabida. Thank you for watching and please subscribe to my channel and don't forget to hit the bell button so that every time I upload my new video, you will notified. Thank you.